Ang American thriller film na pinamagatang Enough, ay sinimulang ipalabas noong May 24, 2002. Ang kwento ay nagsimula sa isang restaurant sa Los Angeles. Makikita roon si Slim, na tumutulong bilang waitress sa restaurant na pag-aari ni Phil, ang umampon at nagpalaki kay Slim mula pa pagkabata. Sa restaurant ding iyon nagtatrabaho bilang waitress ang best friend ni Slim na si Jenny. Nang araw na yun isang customer na nagngangalang Ruby, na ang sadya sa restaurant ay pormahan si Slim at yayaing mag-date. Subalit isang lalaki rin mula sa likuran ang nakialam. Ibinunyag ng lalaki na narinig niyang nagpustahan si Ruby at mga kaibigan nito ng $200, kung magagawa ba ni Ruby na sa loob ng 2 araw lang agad maging girlfriend nito at maka-score kay Slim. Natakot si Ruby sa lalaki at dali-dali itong umalis. Nagpasalamat naman si Slim at nakaramdam ng paghanga sa lalaking si Mitch, isang kontraktor at napapabilang sa mayayamang pamilya. Doon nagsimula hanggang magkarelasyon sila at mauwi sa kasalan ang lahat. Masayang-masaya ng araw na yon si Slim dahil alam niyang mahal na mahal siya ni Mitch at ng mga magulang nito. Sa reception, naroon din ang ex-boyfriend ni Slim na si Joe. Ikinwento nito kay Ginny na nagkahiwalay sila ni Slim dahil huminto muna sa pag-aaral si Slim sa college. Mula noon naging magkaibigan na lang sila. Wala ring mapagsidla ng saya si Phil. Nakikita niyang magiging masaya ang buhay ni Slim sa piling ni Mitch. Nagbigay din ng malaking halaga si Phil bilang regalo sa kanyang itinuring ng anak. Dahil doon, si Mitch na ang humawak ng construction company ng kanyang mga magulang. Maasikaso at masipag si Mitch pagdating sa trabaho. Lalo pang napatunayan ni Slim na lahat ibibigay sa kanya ni Mitch, na minsan may nadaanan silang bahay na nagustuhan ni Slim na doon tumira. Kahit hindi binibenta ng may-ari ang bahay, pumayag na lang itong ibenta dahil sa malaking halaga na alok ni Mitch, maibigay lang kay Slim ang bahay. Lalo pang naging masaya ang pagsasama ni Mitch at Slim, nang biyayaan sila ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Gracie. Subalit makalipas ang ilang taon, may napansin si Slim na pagbabago kay Mitch. May mga pagkakataon na nakikita niyang malalim ang iniisip nito. Naramdaman din niyang nawala na ang pananabik ni Mitch. Palaging idinadahilan ni Mitch na pagod ito at maraming pang aasikasuhing trabaho. Habang nagbibihis si Mitch, may nakausap na babae si Slim sa cellphone ni Mitch. At dito natuklasan ni Slim na may iba ng babaeng kinalolokohan si Mitch. Kinumpranta ni Slim si Mitch tungkol sa pagtataksil nito. Humingi ng tawad si Mitch at nangako itong hindi na ito magpapatukso pang muli. Pinatawad naman agad ito ni Slim alang-alang sa kanilang pamilya. Pero hindi natupad ang pangako ni Mitch, bagkus lalo pa itong nalulong sa pambababae. Sa tuwing umuuwi si Mitch, amoy na amoy ni Slim ang pabango ng kalaguyo nito. Sinabi ni Mitch na kailangan niya ang ibang mga babae para sa kanyang pangangailangan bilang lalaki. Dahil doon nagalit si Slim at nagpasyang makipaghiwalay na kay Mitch. Pero isang sampal na sinundan ng malakas na suntok ang isinagot ni Mitch. Bumagsak si Slim na nanginginig sa takot kay Mitch. Hindi akalain ni Slim na magagawa siyang saktan ng kanyang asawa. Nagbanta si Mitch na hindi lang ganon ang aabutin ni Slim kapag pinakialaman pa niya ito. Hindi siya papayag na magkahiwalay sila dahil masisira ang reputasyon ng kanilang angkan. Sinabi ni Mitch na siya ang gumagastos sa lahat kaya ang kanyang kagustuhan ang masusunod. Nang makaalis si Mitch para puntahan ang kalaguyo nito, saka na lang natauhan sa pagkabigla si Slim at humagulgol ng iyak. Ang sumunod na araw, pumunta si Slim sa ina ni Mitch. Nagulat ito nang makita na may mga pasa ang mukha ni Slim, pero nadismaya si Slim nang nagtanong ang ina ni Mitch kung ano ang kasalanan na ginawa ni Slim, na para bang siya pa ang sinisisi kung bakit siya sinaktan ni Mitch. Dahil alam ni Slim na wala siyang makukuhang simpatsya sa kanyang mga biyenan, sa kanyang best friend siya humingi ng payo. Sinabi ni Ginny na kailangan i-report ni Slim sa mga pulis ang lahat at iwan na lang niya si Mitch. Pero hindi pumayag si Slim. Alam niyang masasaktan ang kanyang anak kung makikita ni Gracie na nakakulong ang kanyang daddy. Kinagabihan, hindi natuwa si Mitch nang malaman na pumunta si Slim sa kanyang ina. Muli nitong binalaan si Slim na huwag siyang ipapahiya. Kaya niyang gawin kung anuman ang gusto niyang gawin kay Slim. Nagtanong si Slim sa pulis kung ano ang dapat gawin. Sinabi ng pulis na mag-file siya ng reklamo at kung may ebidensya ng pang-aabuso ay pwedeng nilang hulihin ang kanyang asawa. Pero kung tungkol sa kustodiya ng bata, sa korte na nila pag-uusapan ang lahat. Naisip ni Slim na kahit makulong pa si Mitch, babalikan sila ni Mitch sa oras na makapiyansa ito. Alam ni Slim na gagamitin ni Mitch ang impluwensya nito para manalo sa korte, at siguradong ilalayo ni Mitch ang kanilang anak. Nagpasya si Slim na takasan na lang ang kanyang asawa. Habang tulog si Mitch, tahimik na kinuha ni Slim si Gracie habang naghihintay sa labas si Phil, Ginny at isa pa niyang kaibigan. Subalit nang papalabas na si Slim, biglang sumulpot sa likuran si Mitch sa kanito sunod-sunod na pinagsisipa si Slim. Nang marinig ni na Ginny ang ingay sa loob ng bahay, agad silang sumugod para tulungan si Slim. Binasag ni Phil ang bintana para makapasok sila sa loob, pero natigilan sila nang makita nilang nakatutok ang baril ni Mitch sa kanila. Nakita din nilang wala nang malay si Slim.
Binuhat ni Phil si Gracie at ginising ito. Natakot si Mitch na makita ng kanyang anak ang tunay niyang ugali, kaya hinayaan muna ni Mitch na makalabas sina Phil na dala si Gracie at Slim. Sa sasakyan, ibig ni Phil na dalhin muna sa ospital si Slim dahil sa mga tama niya sa katawan. Pero tumutol si Slim, kailangan nilang magtago muna sa lugar na hindi alam ni Mitch. Sa isang hotel na lang sila pumunta, pero hindi sila maka-check-in dahil kanselado na ang credit card ni Slim. Nalaman din ni Slim na pati ang kanyang bank account ay isinara na rin ni Mitch, kaya sa isang mumurahing kwarto na lang muna sila tumuloy. Pero nabalot na naman ang takot si Slim, dahil nang sinagot niya ang telepono, si Mitch ang nasa kabilang linya, natuntun agad ni Mitch ang kanilang kinaroroonan. Nagmamadaling kinuha ni Slim si Gracie habang ginigiba ni Mitch ang pintuan para makapasok. Subalit agad ding kumaripas ng takbo si Slim, hinabol sila ni Mitch hanggang sa kalsada, swerte namang nakasakay agad ng bus si Slim at hindi na nakapasok pa si Mitch. Ang sumunod na araw, tinulungan ni Phil sina Slim na makabili ng plane ticket para pumunta muna sa kaibigan ni Slim at ex-boyfriend na si Joe na nasa Seattle. Tuwang-tuwa naman si Joe at nagpapasalamat kay Slim dahil siya ang naisipan ni Slim na puntahan, subalit hindi pa nagtatagal sina Slim sa bahay ni Joe, nang biglang may kumatok sa pintuan, kinabahan si Slim kaya agad niyang kinuha si Gracie at nagtago sila. Nagpakilalang mga FBI agent ang kumakatok sa pintuan at may dala silang search warrant para sa kasong kidnapping. Nang buksan ni Joe ang pintuan walang maipakitang search warrant ang tatlong lalaki. Nakakasiguro si Joe na hindi mga FBI ang mga pumasok, agad niyang sinubukang tumawag sa mga pulis pero pinigilan siya ng isang lalaki. Ginalugad ng mga lalaki ang bahay ni Joe, pero hindi nila nakita sina Slim na nagtatago lamang sa isang sulok. Bago umalis nagbanta ang mga lalaki na babalikan nila si Joe kapag nalaman nilang itinatago nito ang mag-ina. Habang wala na ang mga lalaki, nagulat si Joe sa pagtawag ni Mitch sa telepono, binalaan ni Mitch si Joe na huwag makikialam sa problema nila ni Slim. Natakot si Slim na baka madamay si Joe, kaya kahit ayaw man ni Joe, nagpasya si Slim na maghanap na lang sila ng ibang lugar na mapapagtaguan. Labag man sa kalooban ni Slim, pinuntahan nito sa San Francisco ang totoo nitong ama na si Jupiter, na umiwan sa kanila noong 2 taon gulang pa lang si Slim. Nagpakilala si Slim na siya ang anak ni Jupiter na madalas na nagpapadala ng sulat pero hindi nakakatanggap ng sagot. Ganun pa man humingi ng tulong si Slim kay Jupiter. Pero itinanggi ni Jupiter na anak niya si Slim. Sinabi ni Jupiter na marami siyang nakarelasyon noon na babae, kaya maraming nagpapanggap na anak ni Jupiter para makahingi lang ng pera. Ibinigay ni Slim ang isang kwintas na bigay noon ni Jupiter sa ina ni Slim, saka umalis si Slim na masama ang loob sa kanyang ama. Napaiyak si Slim, nag-aalala siya kung saang lugar na ligtas niya dadalhin si Gracie. Isang kaibigan ni Phil na opisyal ng isang foundation ang tumulong kay Slim, binigyan ng matutuluyan na maliit na kwarto si Slim, kapalit ng pagtatrabaho nito sa foundation. Naghanap si Slim ng pangalan ng babae na namatay na at kasing edad niya, saka siya humingi ng birth certificate nito at ginamit niya sa pagpapagawa ng bagong ID para hindi na sila masundan pa ni Mitch. Ilang linggo ang lumipas, laking gulat ni Slim nang makatanggap siya ng sulat galing kay Jupiter. Sinabi ni Jupiter dahil sa kwintas, naniniwala na siya na anak nga niya si Slim, pero nag-aalala si Jupiter dahil may 3 lalaking naghahanap kay Slim, kaya nagpadala si Jupiter ng malaking halaga para magamit ni Slim. Dahil doon, bumili agad si Slim ng maliit na bahay at sasakyan para sa kanila ni Gracie. Gumawa ng mga paraan si Slim para masigurado niya ang kanilang kaligtasan, itinuro rin niya kay Gracie ang mga bagong pangalan na kanilang gagamitin. Nakiusap si Gracie kay Slim na makausap niya ang kanyang daddy. Pumayag si Slim dahil alam niya ang pakiramdam na namimiss ng isang anak ang kanyang ama. Tinawagan muna ni Slim ang kanyang biyenan na babae. Nalaman ni Slim na malapit na ang hearing ng kaso na ipinail ni Mitch para tuluyan ng maagaw nito si Gracie kay Slim. Sunod na tinawagan ni Slim si Mitch saka nito ibinigay ni Slim ang telepono kay Gracie. Inakala ni Mitch na si Slim pa rin ang may hawak ng telepono, kaya narinig ni Gracie ang pagmumura at pagbabanta ng kanyang daddy sa kanyang mommy. Natakot si Gracie, napatanong ito kung bakit ganun kasamang magsalita ang kanyang daddy. Ang hindi alam ni Slim, na-trace agad ang lokasyon ng payphone na ginamit nila. Iyon ay dahil sa tulong ni Ruby, ang lalaking nanligaw noon kay Slim sa restaurant. Lumalabas na drama lang ang nangyari noon ng magkaibigang Mitch at Ruby, para magpa-impress lang si Mitch kay Slim. Isa ng pulis si Ruby, kasabwat nito ang 3 lalaking naghahanap kay Slim, pero nag-aalala si Ruby na baka matanggal siya sa pagkapulis dahil sa panghaharas kay Slim. Nagbanta si Mitch na aalisin nito kay Ruby ang nakukuha nitong malaking delinsya sa kanyang mga negosyo, kapag hindi ito mismo ang maghanap kay Slim. Ilang araw ang lumipas, sumunod si Joe kina Slim subalit nang sunduin ni na Slim si Joe sa pier, nagkataon na naroon din si Ruby at nakita sila.
Pansamantalang naging masaya si Slim habang kasama nila si Joe. Mabait si Joe kaya kasundo nito si Gracie. Napag-usapan din nila ni Slim na kapag natapos na ang problema, magre-resign si Joe sa trabaho at doon na sila titira. Subalit nang bumalik na si Joe sa Seattle, nagulat na lang si Slim nang sumulpot bigla si Mitch. Bigla siyang ibinalya ni Mitch saka ito sinakal. Sinabi ni Mitch na papatayin na lang niya si Slim kesa mapunta sa iba. Nakita ni Gracie ang lahat. Agad itong sinabunutan ng kanyang daddy, pero madali lang itong itinulak ni Mitch. Naging maagap si Slim. Ginamit ni Slim ang kanyang relo na may pepper spray, tinamaan sa mata si Mitch at namilipit ito sa sakit. Nagmamadaling dinala ni Slim si Gracie papalabas ng bahay. Hinila rin ni Slim ang ginawa niyang lock sa pintuan para hindi agad makalabas si Mitch. Madali na ring nakapasok ng kotse si Slim. Nagulat sila nang biglang magpakita si Ruby. Nakilala agad ito ni Slim at malinaw na kay Slim na niloko lang siya noon ni Mitch. Agad na pinatakbo ni Slim ang kotse pero sinundan pa rin siya ni Ruby. Hindi sila nilubayan ni Ruby, pilit silang ginigit-git at binabangga nito. Ang hindi alam ni Ruby may inihandang paraan si Slim para sa ganong sitwasyon. Biglang iniliko ni Slim sa isang saradong tulay ang kotse. Sumunod naman si Ruby. Huli na nang makita nito na may nakaharang na bakal sa daan. Nakahinga ng maluwag si Slim, alam niyang wala nang asungot pang susunod sa kanila. Sa isang tagong lugar dumiretso si Slim, lumipat sila sa isa pang kotseng nakagarahe na may inihanda na si Slim na mga damit at pera na magagamit nila. Nag-iba din ang hitsura si Slim nang sa ganon hindi siya mamukhaan ng mga humahabol sa kanila. Pumunta si Slim sa abogado at humingi ng payo pero sinabi ng abogado na huli na ang lahat. Nauna nang nag-file ng police report si Mitch na dapat noon pa ginawa ni Slim. Pinalalabas ni Mitch na drug addict si Slim at hindi mabuting ina. Siguradong ibibigay ng korte ang bata kay Mitch. Pinag-iingat din ng abogado si Slim dahil kapag nagsimula na ang hearing sa korte, obligadong ipaalam ni Slim sa korte ang kanyang address, kaya madali na lang kay Mitch na hanapin si Slim at ipapatay. Naisip ni Slim na kailangan may gawin na siya bago pa magsimula ang hearing. Hindi papayag si Slim na mapunta ang kanyang anak sa abusado niyang asawa. Bumili si Slim ng mga plane ticket para pabakasyonin muna sa isang resort si Ginny at mga anak nito na kasama si Gracie. Ibinigay din ni Slim ang kanyang credit card para may magamit sina Ginny. Nalungkot si Gracie. Sinabi ni Slim na pansamantala lang silang di magsasama, pero sa muli nilang pagkikita hinding-hindi na sila magkakahiwalay pa. Wala naman nagawa si Jupiter kundi suportahan ang kanyang anak sa mga plano nito. Naghanap si Jupiter ng taong magsasanay kay Slim sa pakikipaglaban. Araw-araw, walang ibang ginagawa si Slim kundi pag-aralan ang lahat kung paano ipagtatanggol ang sarili. Kinakabisado lahat ni Slim kung ano ang mabisa at mabilis na sistema para matalo ang taong mas malakas sa kanya. Hindi na rin nagtago pa si Slim. Alam ni Slim na palaging may nakasunod sa kanya. Isang babaeng hawig kay Slim ang nagpanggap na si Slim, at yun ang sinundan ng tauhan ni Mitch. Ang hindi alam ni Mitch papunta na sa kanya ang totoong Slim. Nagpaimbestiga si Jupiter kaya nalaman ni Slim kung saang lugar bumili ng bagong bahay si Mitch. May talento din si Slim sa pagbubukas ng mga pintuan kaya madali itong nakapasok sa bahay, at malayang pinagmasdan si Mitch na may kasamang babae. Kinabukasan, naunang umalis ang babae, habang si Mitch tinawagan ang isa pa niyang babae. Dinig na dinig ni Slim ang plano ni Mitch na pupunta ito sa susunod na araw sa San Francisco para kunin na si Gracie, at gagawin ni Mitch ang lahat para mawala na ng tuluyan si Slim. Nang makaalis si Mitch, tinago lahat ni Slim ang mga kutsilyo na nasa kusina, gamit ang metal detector. Nahanap agad niya ang mga baril ni Mitch, naglagay din siya ng device para mawala ang signal ng mga telepono sa loob ng bahay. Naglagay din ng sulat si Slim sa drawer ni Mitch, ebidensya na pinapunta si Slim doon ni Mitch para mag-usap sila sa problema. Buong araw din kinabisado lahat ni Slim ang bawat sulok ng bahay, saka ito naghanda sa sarili sa pagdating ni Mitch. Gabi na nang makauwi si Mitch, nagtaka siya nang biglang mawala ang ilaw, samantalang nakita niyang may kuryente naman sa ibang bahay. Nagulat si Mitch nang marinig ang boses ni Slim, nagtaka din si Mitch na wala na rin ang kanyang mga baril sa drawer. Sinubukan niyang tumawag sa 911 pero nakita niyang wala ring signal. Bumalik muli ang ilaw sa bahay at nagpakita si Slim. Napatawa si Mitch. Sinabi nitong sa ginawa ni Slim hindi na nito makikita pa si Gracie, pero sa paglapit ni Mitch, malakas na suntok ang isinalubong ni Slim. Nasaktan si Mitch at sumugod pero magaling umiwas si Slim at mabilis itong magpakawala ng suntok. Nayayanig din ang muka ni Mitch sa lakas ng mga sipa ni Slim. Ilang sandali lang duguan ang bumangon si Mitch, kahit humihingal na ito, lalo itong nanggigigil kay Slim, hanggang masukol ni Mitch si Slim at handa na nitong patayin si Slim, pero agad nakawala si Slim at sunod-sunod na pinatamaan si Mitch hanggang hindi na ito makabangon pa. Nang tatapusin na ni Slim si Mitch, nagbago ang isip ni Slim, hindi pa rin niya maatim na pumatay ng tao. Biglang bumangon si Mitch at hinato ng lampshade si Slim, bumagsak na duguan sa ulo si Slim,
pero agad itong nakabawi at bumangon. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Slim. Nahulog si Mitch at tumama sa mesa na naging dahilan ng wakas nito. Itinapon ni Slim sa ilog ang kanyang mga gamit. Ilang sandali pa dumating na rin ang mga pulis dahil na rin sa paghingi ng tulong ni Ginny sa 911 na sinasaktan ni Mitch si Slim. Walang naging kaso si Slim dahil napatunayan na plano talaga ni Mitch na patayin si Slim, at self-defense lang ang ginawa ni Slim. Sa huli, masayang bumalik si Slim at Gracie kasama si Joe sa Seattle para mamuhay na ng tahimik. Binabati namin ng magandang araw ang masigasig at mabait na teacher, na si Mrs. Mary Jane Gumira Sarona, ng Grade 3 Garnet ng Balangasan Elementary Central School Pagadian City, Zamboanga del Sur. At sa mga nagpapa-shoutout na sina Makinto Bernalin ng Kuwait, Daniel TB, Alejandro Boc Jr. ng Grab Food Riders Fisher Mall Quezon Avenue Roses, Benji Buntola ng Davao City, Lovely Joy Aguba ng Norala South Cotabato, Severo Akla Channel ng Palawan, Nori Biat Chavez, Pots TV, Medio Lobamba, Jeng Felicilda ng General Santos City, sa family ni Char Vlog ng Tarlac, Petros John. Roel Sumalinog ng Alcobar Saudi Arabia, Amusement Vin TV, Majesty Tabiki, Josie Villegas ng Laurel Batangas, Chris Bayunito ng Surigao City, Charlotte Child O' God ng Mindoro, Mary Grace Broses at sa Broses family ng Barangay Libertad Lavazares Northern Samar, Papa Bermoto Rider, Jamir Baudi, Elmer Lugranyo ng Saudi Arabia, Adsri Jamhali, Benedict Malyari ng Riyadh, Saudi Arabia, Malo Guevara ng Cainta Rizal, Rose Shelley Del Rosario ng Oman, Wawa Teng ng Sarangani Province, Brian Baryun, Shokon Mead Timbang, Angela Faith Sid Ayon ng Bulacan, Red Isaac ng Lucena City, Quezon, Michael Agaw ng Gacob Hinapuyan Carmen Surigao del Sur, Jenny Lynn Dagli, JHM Mo's Vlog ng Cotabato City, Gary Eneria ng 13 Martinez Cavite, Estela Felix, Habibi Ems, Agnes Tabolda ng Pasig City, Reynolf Charlie Hope Joy Evangelista, Brian Pab Ilona ng Cagayan de Oro City, Michael Boniti, Tetchi Isabelita ng Santiago Isabela, Bisdak Channel, Ronnie Balogo ng Las Piñas, Alfredo Verdida ng San Miguel Bulacan, Maris Sol Pulgo ng Ajman Dubai, Rani Jaway, Joselito Raposo ng Binyan, Mikey Gista, Ella ng Cebu, Jay ng Cavite, Madam Kokak ng Palawan, Chris Me Destiny, Nonoy Vlog ng Taytay Rizal, Rosalyn De Leon, Desa ng Kuwait, Amparo Di Masakupa ng Zambales, Nanay Jam Vlog ng Taif Saudi Arabia, Linang Angeles City, Epin Rivera, Flor Rivera, Neng Rivera, Joy Rivera galing kay Ray Bulang, Moto Mark Blog TV, Kevin Bautista ng Bicol Region 5, Bisayang Tagalog ng Makati City, Juarez Jackson ng Rosario Cavite, Elijah, Narciso Lim Jr., Batang Siargao, Balangbang Family ng Rosario Cavite, Victor Sultan ng Tacurong City, Geraldine Mabalay ng Qatar, John Eric Mendoza, Alice Peralta ng Amongan Iba Zambales, Eleuterio Family ng General Santos City, Filipina in Denmark, Darms Manila ng 9th Street Victoria Laguna, Lucy Solis Bungay ng Pampanga, Randy Kalingasan ng Canada, Cesar Hidalgo, Jazem Sarabia, Romel Isidro, Hirel Ian Brabanzo, Regino Grace ng Saudi Arabia, at si Mickey Rivero ng Candon, Ilocos Sur. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po tayong lahat. Ingat po kayo palagi.